Dahil takot sa kanyang mga kamao, napilitan ang buong grupo ng mga estudyante na makinig at sumunod ng mahigpit. Yumuko silang lahat upang mag-mop ng sahig. Pagkatapos noon, nag-aalala pa rin si Miss Jong. Tinanong niya si Miss Emalin kung ayos lang ba ang ginawa nila. Nakunan ng litrato ng isang estudyante ang kanilang pag-uusap at ipinost ito online upang siraan sila. Sinabi nitong nakikipagtulungan ang mga guro sa Education Protection Agency upang apihin si Hani at ang mga estudyante. Kinagabihan, habang inaantok si Miss Emalin sa sofa, lumapit si Inspector Andrew. Inatasan niya si Miss Emalin na imbestigahan ang mga social media page ng mga estudyante. Nang umalis si Inspector Andrew, nagsimula na namang magpabaya si Miss Emalin. Ipinasa niya ang lahat ng trabaho kay Mr. Smith. Gaya nga ng sabi ng matatanda, kadalasang nalulugi ang mga taong tapat. Buong gabi nagtrabaho ng mabuti si Mr. Smith. Kinabukasan, dinala ni Miss Emalin ang impormasyong nahanap niya diretsyo sa classroom. Binalaan niya ang mga estudyante na paglabag sa privacy ang pagkuha ng litrato ng mga guro nang walang pahintulot. Maaari silang pagmultahin o makulong dahil dito. Nang makita ni Miss Jung ang mga dokumentong iyon, nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Sinuri niya ang personal page ni Hani at nagulat siya nang matuklasang madalas pala siyang sinusundan nito. Kumuha pa ito ng mga litrato malapit sa kanyang pribadong tahanan. Nagplano si Miss Jung na magbitiw sa trabaho. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigan, ang may-ari ng isang tutoring center, upang magpareserba ng pwesto bilang guro. Kailangan niya rin ng backup na paraan upang kumita. Kinabukasan, pumunta si Hani sa opisina at hiniling kay Miss Jung na turuan siya ng ilang math problems. Sobra pa niyang pinuri ang guro at umastang parang perpektong mabait na estudyante.